So ngayon pong araw, ano muna natin yung ating public service, ano? Pagkat meron po tayong mahalagang bisita po ngayong araw na ito na nais po nating kapanayamin, ano, at alamin natin kung ano po ang kanyang plano o mithiin po sa ating bansa pagkat ngayon po ay panahon ng eleksyon. At tayo ay may isang kakapanayamin na isa pong bisita at ito kasamahan nating miyembro ng Workers' Party, yung ating WPP, Workers and Peasant Party. Kandidato po sa pagka-senador. Lagi po nating sinasabi, meron tayong, ang tanungan meron pa ba tayong pag-asa? Habang buhay tayo, meron tayong pag-asa. Mas tinitingnan po natin ang pag-asa natin dito sa mga bagong kandidato na nais pong maluklok sa poder sa ating pong Senado lalong-lalo na. At ngayong araw na ito ay nais po nating i-present sa inyo ang ating pong isa sa mga kandidato po ng WPP na andito po yung ating magiting na Vice Chairman po, Vice President ng WPP, si Doc Oka Morado. At ito naman bumisita na sa atin dito, kaya lang, Doc, dapat dadalas-dalasan mo ang pagbisita rito sa Margo TV. Una-una, ang ating pong bisita ay isa pong Doctor of Public Administration. Ikinakalugod po nating makasama siya pagkat ito po ay isa sa mga magiting nating mga leader ng partido diyan po sa parting Mindanao, ano? Tapos po siya ng abogasiya sa MLQU o kaya Manuel L. Quezon University at instructor po ito ng PMA diyan po sa lungsod ng Baguio at college professor ng criminology sa Islamic University of the Philippines. Siya rin po ay Master of Arts in Islamic Studies sa University of the Philippines o UP Diliman. At siya po ay nagtapos din ng Master of Public Administration. Kumbaga, titingnan po natin yung kanyang kwalifikasyon. Pwede ito sa Senado. Wag na nating hayaan na yung mga alam nyo naman yung mga kengkoy at mga payaso diyan. Dito na po tayo. Ngayon, ang ating pong bisita, si Sultan Mustafa. Ito po isa pong haligi ng ating pong partido, ika nga. Pero bigyan muna natin ng pagkakataon muna na bumati. Doc Morado, baka may idadagdag ka pa sa pagpapakilala natin kay Sultan Mustafa. Okay, unang-una Ed and Jigs, kami po ay nagpapasalamat na mayroong binigyan mo kayo ng pagkakataon para umapir dito sa TV program mo. Sa totoo lang, si Sultan Mustafa ang kaisa-isang kandidatong Muslim sa ngayon. So ako ay nakikiusap sa mga Muslim communities na wag natin itong pabayaan. Kasi ito ang magrepresenta sa atin sa Senado. Taga Mindanao yan at hindi pababayaan tayo sa Mindanao. Ako naman po ay nasa WPP, kami ni Jigs, tinutulak namin si Sultan para magkaroon tayo ng senador sa Senado naman na genuine na WPP. Kanina, bago tayo sumalang dito, nagkukwentuhan kami ni Sultan Mustafa. Ang unang nakumusta ko sa kanya yung sitwasyon natin sa Mindanao. Pero bago natin pag-usapan, pabatiin muna natin ang ating pong kandidatong senador sa ating pong mga nakikinig at nakaantabay po dito sa Margo TV Philippines. Magandang araw po, Sultan Mustafa. Magandang araw din naman. But being a Muslim at that, I need to have my Muslim constituents be greeted. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Happy Ramadan Mubarak. And I am speaking now in behalf of my co-Muslims. With this representation, God willing, we will make it. Okay, so maraming salamat po sa pagbisita po dito sa ating programa. At gaya nga kanina nung naitanong ko po, yung tungkol po sa mga
mga suliranin at kalagayan po ng ating mga kababayan sa Mindanao. Pero bago po yan, nais po muna nating madinig kung ano po ang inyong dadalhin sa Senado, kung ano po ang ating mga nais na ipatupad o kaya gawin sakaling kayo po ay maluklok sa ating pong Senado. Unang-una po, it lies under the principle na give everyone his due. Katulad nandyan sa sinasabi nila sa Mindanao, where I belong, sa Bangsamoro Autonomous Region. First of all, I would like to greet the new leadership in the Bangsamoro. There is a change of leadership, and we have that napanood natin yan sa Facebook na there is the change of leadership, and we hope for more better leadership this time. And naisip natin na ang Mindanao, iyan ang makakatulong sa Pilipinas. Bakit? Kamo, Mindanao, accordingly, sabi nila Mindanao is land of promise. Hindi po ganoon ang nakasulat sa history. Mindanao is a promising land. Dahil sa ating natural resources, kung tutuusin naman at pagtunan ng pansin ng ating gobyerno ang natural resources na Mindanao, okay na yan, huwag na tayong mangutang dahil marami tayong natural resources sa Mindanao. Nga lang, pagtunan na ng pansin para mapunta ang income kung anong napapaloob galing dyan sa Mindanao para sa Pilipinas. Buong sambayanan ng Pilipinas. Yung pong sinasabi na lahat ng natural mga mineral lahat ng natural resources talagang nasa Mindanao. Pero despite the fact na ang Mindanao po ay napakayaman. In fact, mas mayaman pa ang Mindanao kaysa po dito sa ating Luzon, mas naging sentro lang po ang Luzon ng liderato ng ating pong pamahalaan. Pero in terms of kayamanan, talagang napakayaman po ng Mindanao. Kaya nga marami po pumupunta diyan na nag-i-engage po sa mining. But despite the fact na napakayaman po ng Mindanao, pero bakit po naghihirap ang ating mga kababayan in most area diyan po sa Mindanao? Sa tingin niyo po, Sultan, ano po ang problema talaga ng ating mga taga Mindanao at ano po ang solusyon dito sa mga problema o suliranin na kinakaharap po ng ating mga kababayang Muslim, lalong-lalo na? Katulad na yung Ipralo, hindi binibigyan ng pansin talaga yan na ang mga pag-aari ng mga ipis sa kanilang mga lupa ay yung surface lang. Yung sa ilalim, nakukuha ng mga dayuhang mga investor sa ilalim. Bakit naman natin bigyan ng kabuuan ng pag-aari mula itaas hanggang ibabaw a certain portion of what they have in their own lands. Kaya ang yung mayaman, yung investor at saka yung mga humahawak diyan na yung mga may-ari ng lupa, ang surface lang ang pag-aari ng lupa. Hindi napupunta sa kanila ang ilalim ng kanilang lupain. So kapag binigyan natin ng pansin yan, lalo na magkakaroon ng maraming trabaho para sa taga Mindanao, hindi lang Mindanao, itong Pilipinas dahil katulad niyan, sabi ng tatlong Australiano na meet ko sa General Santos City, sabi nila sa akin, don't you know that you have more deposit of gas in your area in Lanao than Brunei? Ibig sabihin, mayroon pala doon na hindi dinidiscovery. Sabi ko, how would you know? Sabi niya, tingnan mo. Pinakita niya sa akin yung kung paano, anong resources doon sa particularly province of Lanao. Mayroon pala gas dyan na mas marami kaysa Brunei. Kung ikukumpara natin ang Brunei sa Mindanao, sa ngayon napakalaki ng Mindanao kaysa Brunei. In terms of land area at population, malaki po ang Mindanao. Pero doon po sa Brunei, sa bagay, kukunti nga lang sila, lahat ng mamamayan doon, mayroon pong natatanggap na sabihin na natin dito sa atin ayuda, pero yung benepisyo nila sa lahat. Pero dito naman kasi sa atin, yung benepisyo natin dito, nakakabwisit nga madinig itong mga politiko. Meron tayong akap dahil kay speaker. Naku, putris yan. Ako inis na ako makinig doon sa ganon. Ngayon dito po, Sultan, sa Mindanao, ano po ang nakikita mong solusyon sa paghihirap po ng ating mga kababayan, lalo na yung mga IP natin? Kung ba naman ituwid ang pag-administer ng ating gobyerno, bakit kaliit lang ng Brunei?
every individual is receiving $2,000 every month. Ngayon, every individual, I've been there kasi napasok ako doon sa palasyo minsan, nakita ko na pag mag-withdraw sila sa ATM, wala ka nang mapasok dahil lahat ng tao nakapila. So sa atin, kung sa totoo lang ibigay natin sa yung pag-aari ng Mindanao, ibigay sa Mindanao. So hindi na lang Mindanao, ibigay sa buong Pilipinas. Mas lalong luluang ang buhay ng mga tao dahil mayroon ng resources ang Pilipinas. Katulad niyan, we are supposed to have a refinery. Yung refinery na ano ba yung refinery dyan sa Sabah? Ayan ay pag-aari natin yan. Bakit? I have talked to the lawyer of the Petronas himself. Petronas. I have talked to the lawyer himself. Ang sabi sa akin, Brother Mustafa, don't you know that the owner of the Petronas is a Filipino? O ako naman, nagtaka ko, sabi ko, bakit mo nangyari yan? So hindi ko na inusisa yan. Only later days, nagkita kami muli, saka ko tinanong. Ang kinatatayuan ng Petronas na yan ay pag-aari ng Pilipinas. Nga lang, mayroon dumaan na presidente sa atin at bininta nila yung Sabah. Ang nagtanggap kapatid daw, sabi nung abogado. Yung halagaan ng Sabah, tinanggap ng kapatid nung isang presidente. I hope I will not be caught on the otherwise. Dahil narinig ko lang yan, narinig ko. But I believe na pag-aari pala, may panahon tayong bababa ang presyo ng gas dahil yung Petronas pala yan, pag-aari ni Mahathir Mohamad at saka yung maong dating presidente Senior, Ferdinand Senior. So sabi ko, mayroon pala tayong resources, hindi na lang natin napapakinabangan. Kaya lang, bakit kaya? Anong nangyari doon sa mga leader nating humawak doon? Kung sa atin na yun, hindi maraming hanap buhay makuha natin sa trabaho lang sa refinery na yan. Hindi ko na maintindihan kung lahat ng tao makapagtrabaho. Also, to discover the resources, katulad niyan, between Lanao and Bukidnon, may bundok dyan na puro ginto. I met accidentally with 2 Chinese na na-expire ng visa. Nagpatulong sila sa akin sa immigration. Noong sitahin ko sila, what matters that you like to stay more? Sabi nila sa akin, cooperative. Yun pala, yung na-discover nila, isasali nila ako bilang cooperator. So, binasa ko yung kanilang lahat ng dokumento. Meron pala dyan sa atin, sa Pilipinas, na bundok na sa ilalim ay ginto. Kung ba i-discover natin yan, anong magiging meron tayo? Lahat ng magtrabaho ng mga marurunong dyan sa pagmina, meron tayong mapala dahil may ginto. Sa totoo lang, Pilipinas daw ang may pinakamalaking gold deposits sa buong bansa, sa buong daigdig o Asia, sabihin natin. Pero wala, hindi napupunta sa mga Pilipino. Napupunta, fake bars. Oo. At kalaban ni Isuka. At wala na tayong pag-asa pala doon sa Sabah claim na sinasabi pagkat kung naibenta na yan, talagang mahihirapan na tayo. Ang natira na lang sa atin, na wala na yung Sabah, ang natira na lang sa atin saging na Sabah. Ayan ang ginagawang ketchup. Oo. Okay. Ngayon, meron tayo, Sultan, na itong BARM natin, yung Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, na ito naman may sariling paggugobyerno na ang inaasahan po natin because nung kampanya po ng plebisito para sa BOL, yung Bangsa Organic Law, naging bahagi po ako ng pangampanya niyan . In fact, pumasok po ako sa loob ng kampo ng yung Camp Darapanan at nagkaroon kami ng dialogue sa mga kasapi ng MILF, yung kanilang mga sundalo. Pagkat alam mo, kung manggulo sila, hindi matutuloy yung plebisito. So nagkaroon kami ng dialogue at yung mga miyembro mismo ng sundalo ng MILF na aking nakausap, pinasumpa ko bilang mga miyembro ng Citizens Crime Watch. At ako naman natutuwa pagkat ito pong si Sultan Mustafa, dati na rin pala itong miyembro ng Citizens Crime Watch. At binabanggit niya po si retired General Bienvenido Latag na dati pong miyembro ng ating board. Kaya nga lamang po ay namayapa na yung mama. So
meron na po tayong BARM na sila po ang nagugobyerno para sa development nito pong mga bahagi na ito ng Mindanao. Ano po ang sitwasyon? Ano po ang nangyari? At narinig ko po sa iyo, parang kabahagi ka rin po noong ng BARM pero hindi ka yata nabigyan ng pagkakataon na magsilbi ng maayos. Ano? First of all, I'd like to greet the new interim chief minister. I do not know if he still recognizes me or can recognize me, that I was the former sergeant at arm of the BTC up to the receiving of the law by the president, by the former president Duterte. Pero noong maging batas na yan, I almost donated my services, a 1-year term with no salary. Saan po napunta yung salary mo? Ay, yung napunta ng salary ko, hinahanap ko pa sa Google. But then, I would like to inform my constituents and the BARM, my congratulations of the new leadership. Pareho sila yan, puro marunong, magaling. At akin naman serbisyo, kilala na ako ni Gambar. Kilala niya ako when I was the sergeant at arm holding the gavel of the BTC. Pero kanilang pagpalit ng leadership, malamang yan ang naisip nilang baguhan kasi better, two heads better than one. Ngayon, marami na sila nag-iisip at mayroon na mga kukorektahing mga hindi maganda. Baka sakali yan ay mapatuwid na lahat. Matuwid naman ang nakaraan. Pero baka dagdagan pa ang tuwirin pa na magiging beneficial to the people of the Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ang pinagdidebatehan yan yung N at saka POR. N Muslim Mindanao. Doon sa kamusliman, mayroong BARM doon sa loob. So anyway, I am hoping for the better governance of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sultan, kayo po ay nasa Marawi noong panahon ng dating Pangulong Duterte. Diba? Nagkaroon ng yung Marawi City. Diba? Yan ang kalunos-lunos na nangyari. Ano na ang development doon sa, di ba may rehabilitation doon? May pondo yata binigay doon. Meron po. Yung mga residente doon? In fact, I am the Sultan of Marawi, the lifetime Sultan of Marawi. And I have witnessed myself, 3 jet fighter, araw-araw dumadaan doon sa itaas. Meron dala-dalang bumba, 3-4. Ihulog nila araw-araw 12 bumba. Ano bang hindi masunog doon? Pati daga yata, wala na. So, nangyari ngayon, lahat ng tao na rehabilitate sa ibang lugar na maliliit na mga kasing laki nitong kwarto natin dito sa network, na nandoon na ang CR, nandoon ang lutuan, nandoon ang dining, everything is there sa kaliit ng lugar. So ngayon, we are very hopeful na mayroong compensation payments, pero na-release na daw, sabi ng Malacanang, dumating doon sa BARM. Ang BARM naman, sabi nila, dumating na doon kung to whom it may concern, hindi ko na mabanggit kung anong nangyari. Up to now, nag-alala na ang lahat ng mga tao na mayroong na-releasean, pero mas maraming hindi nakatanggap. Mainam sana siguro kung yung compensation package na yon pinadaan din doon sa mga jet na inihulog din para yung pagbagsak yung nasa baba mananalo na lang ang problema yata para din yung pamimigay ng AKAP, pamimigay ng mga ayuda ngayon. You can, diba? You can just imagine Jeg, Ed, yung pagbumba-bumba doon sa amin, I was there. I was watching every day. Merong bumagsak na napakalaking box. Pagbukas ay McDonald's. Merong manggira ng ganun. May sumunod na bumba naman bumagsak pagbukas ay Jollibee. So meaning, somebody must be behind this bombing of Jollibee and McDonald's. May commercial nangyari. Dapat siguro, pagkat napakalaki po nung pondo para sa rehabilitasyon ng Marawi. 5 billion. Napakaganda napakaganda ng lugar ng Marawi na nawasak nga lang yung ibang porsyon pero napakaganda po ng Marawi at napakaunlad na lugar. Siguro imbes na Jollibee o McDonald's na food packs ang ilagay doon sa mga inihulog, yung mga korap na politiko siguro ang isa kahit ihulog doon. Sige, magparakute na lang para hindi masakta na masyado. Bueno, ang isa po sa pinaka-problema po ng ating bansa,
kinakaharap po natin, sa totoo lang yung pong kagutuman, yung kahirapan po ng ating mga mamamayan. Yan. Pero, bakit tayo naghihirap? Tayo ay naghihirap dahil marami pong nangungurap. So, ibig sabihin, ang problema talaga sa ngayon, hindi na yung kahirapan, kundi yung korupsyon. Ngayon, dito po sa panig naman po ng ating BARM, ano po ang inyong naging obserbasyon? Kumusta po ang naging takbo po ng pinansyal ng BARM? Jake, the leader probably among the best people. Pero yung mga pagdating doon sa baba, doon na nagkakaroon ng I cannot see a problem, but doon nagkakaroon ng kunting sigalot. Bakit? That has become institutional. Lahat ng sangay ng gobyerno. Pagdating mo doon sa pabuya sa mga tao o kaya for the benefits of the people, doon pumapasok yung mga katulad ng mga unexpected na ginagawa. Kasi napakalaki po ng napakalaki po ng pondo na inilalaan po ng ating pamahalaan para sa operasyon at pagpapatakbo po ng ating BARM. In terms of yung mga proyekto nilang pangkaunlaran, napakalaki po ng pondo. Nasabi nyo nga ilang bilyon yun, But hanggang ngayon yata hindi pa fully yung programa nila At ito, mag-e-election na lang uli. At yung issue sa BARM parang mapopospone yung election ng ating mga opisyalis ng BARM. So dito po sa BARM natin, ano ang nakita ninyong mga loopholes? Ano po ang mga naging problema na dapat siguro i-correct? Siguro doon sa implementation of the programs, yan na hindi mo maalis yung mga, ibig sabihin, mga alagang mga tao. So meaning, if only that they will implement every project, marami na mangyayari doon sa BARM. Marami mangyayari. In fact, mayroon na. Nga lang, yung mga iba pa na inaasahan ng mga tao, katulad nung sa Fisher Folk, noong panahon ni the late Chairman Gadjali Japar, I was with him, that he is telling me na mayroong 70 million na para sa irrigation na para doon sa Marawi. Hanggang sa yumao na si Chairman Gadjali, hindi na implementa yun. I do not know what happened. Pero alam ko yun dahil palagi kami magkasama noong panahon niya. So this time, hopefully, if there is anything that made slow the implementation, I hope this new leadership will come up with expectation of the people of the autonomous region. Dahil, ang mga pangarap ng tao ay magkaroon ng mag-implementa. Baka this is the answer now, that the new chief minister will do it to the best of his ability. Okay. Meron pong mga lumalabas na impormasyon o balita na yung pondo raw na binibigay sa BARM, actually hindi naman lahat talaga dumarating doon. Baka sa papel nagkakaroon ng problema, Halimbawa ang pondo para sa BARM sabihin natin 10 bilyon. Ang ni-receive ng mga opisyalis ng BARM 10 bilyon sa papel, pero yung actual baka wala pang kalahati at saan napupunta yung iba. Sa inyo pong maiksing pananatili sa BARM, ano po ang inyong nasagap na balita tungkol po dito? Well, yung mga natural course na minsan, pagka gano'n malalaki masyado, masyado rin secretive ang pag-usap nila dyan because ordinary civilians do not have any access to that matter. Akin lang first experience noon. There was one time I was in the Sultan Kudarat and the former armed governor was asked, sabi ng local government secretary, what did you do with your 12 billion na pinasa dito sa autonomous region? Sa totoo lang, the governor did answer straightforward. Mr. Secretary, sir, I have signed the 14 billion but what reached me is only 2 billion. O saan napunta? So saan napunta yung So siguro nagditor siguro. That was during the time of sino po president? Korean Hataman. President po ng Pilipinas. Pinoy yata at Hataman. Pinoy. Okay. Medyo narinig ko, I cannot change my mind because I am sitting down with them
with the former governor of Sultan Kudarat, Dato Max Mauda Dato, the legendary governor of Sultan Kudarat. So sinasabi nila basta mamuno daw ng BARM, pag umalis ito at pinalitan ay busog na busog. Marami ng pera. Pero ako personally, I met Chairman Nur Miswari, na siya yung unang humawak yata ng ARM pa noon, ano. Pero nakita ko kay Chairman Nur Miswari, hindi naman siya ganun kayaman o naging marangya yung kanyang buhay, pagkat simple lang naman yung kanyang buhay. Napunta ko, in fact, pumunta po ako sa kanyang bahay nung pumunta ako sa Davao at nakita ko yung kanyang kalagayan. Hindi po siya ganun kayaman o ganun karangya. Pero sa laki po ng pondo, talagang magtataka ka kung saan napupunta. At sana naman, pag ikaw po naging senador at Sultan, makita po natin kung ano ang dapat nating gawing mga aksyon po sa ganitong mga problema. So this time po, if ever palarin natin mapunta sa Senate, pansinin natin ang mga yan. Dahil what for? Ano pa? Bakit pa? Ano pang gagawin mo? Pag mag-serve ka ng 3 taon, babalik ka mga kukauli. Katulad na nangyari ngayon. Nandun na sila kahapon Ano nangyari? So we will not accept promises anymore. Para sa akin, if ever I be elected, God willing, if ever elected, ay ipatupad ko lahat ng para sa mamamayan, para sa Pilipinas. Hindi lang para sa Mindanao. Although I belongs to Bangsamoro and I will make things implemented, but this is true to the whole nation. Magagawa natin dahil marami tayong natural resources na hindi natin pinapansin. Ang nakapapansin lang, yung may mga kasabwat sa mga investor na pumapasok sa Pilipinas. Do you know anong palusot ng pumapasok sa atin? I have served as assistant lang ako doon sa Africa, assistant sa commercial attaches office. Pumapasok sa atin turista, kuno. Yun pala sila, inaatasan, sugo ng kanilang mga boss, mga kumpanya, na magtingin kayo sa Pilipinas na what are areas of investment. Ngayon, pumupunta sila doon sa mga alam nila na naibibigay sa kanila na mga areas of investment. Katulad niyan, yung bundok natin Ginto. Bigla na rin sila dumarating at mag-apply ng kung ano-anong apply nila. Ang ginagawa nilang frontliner ay Pilipino din. Ang Pilipino din, mabigyan ng biyaya, ay di pupunta doon sa isang lugar. Sabi nila, aming sisirin namin itong bundok. Pala doon, alam na nila na mayroon doon para sa Pilipino. Huwag tayong papayag. Katulad niyan, sa Sabah, yung Petronas, atin pala yun. Kasi sabi nung isang foreigner na nakakwento ko doon sa Sabah, sabi ko, gentleman, where are you from? Sabi niya, I am an Irish. How about you? You are from? I am from the Philippines. No, this is the Philippines. Yung Sabah raw. This is the Philippines. No. Do not talk about that because there are police around us. This is Sabah, Malaysia. No, this is Philippines. You look at the map. So, ibig sabihin, yung dugtong ko doon sa sinasabi ko kanina, kaya pala ayaw ibigay ng Malaysia sa atin dahil daw yung refinery na yan at yung Sabah hindi rin maalaga ng Mindanao. Mapupunta na naman sa mga oligarko. Sabi na yung abogado nila. Si Attorney Zain, yung pangalan ng abogado. So hindi na ako humirit dahil hindi na ako interesado noon magpolitika dahil nasubukan ko na magpolitika. Pinangakuan kami nung nakatataas ng sa gobyerno natin. Sabi niya sa akin, congratulations, you become a congressman now. Only to be told na inabandon na kami. So from the governor down to the last candidate, talo kami lahat. Thank you very much. Doon sa mga tinura nyo, napakaganda nun. Mukhang marami kayong may tutulong sa gobyerno natin. Sakaling kayo ay palarin sa darating na eleksyon. Magmula doon sa problema sa marami seats, yung rehabilitation, sa pagpapaunlad, sa ekonomiya dyan sa Mindanao. Gusto mo tumulong. Pero ang rito, Senador, kung gusto mong tawagin na kita Senador. Thank you very much. Kasi sa mga tumatakbo ngayon sa pagka-Senado, pera ang ginagamit nila. Halimbawa, ang ibang senador, si Camille Villar, 1 billion na yata ang itinatapon
Si Jaime Marcos, ganun din, 1 billion. Yun. Gusto niyo bang matumbasan yan o mayroon ba kayong resources na matutumbasan nyo? Ang ibig sabihin, ang isang Sultan Mustafa na naghahangad ng maging senador, mayroon bang sapat na pondo? Para... mayroon na nga, lumapit sa akin, sabi niya, 12B. Wow. Number 8 ka na, sabi ko. Oo ka naman. Masyado naman ka. Sabi ko, mayroon, pero hindi ako magbibigay. Bumalik na naman. 8, ibaba natin, 8B. Sabi ko, mayroon din, pero hindi ako magagastos. Bumababa. Lalaban ako ng patas sa itsura. Ibig sabihin, haharapin ko ang mundo, haharapin ko ang tao. Kung baga gusto niyo na talagang magkatuparan tayo, yun din, tumupad din kayo sa inyong sarili. Help yourself. Ang tawag nga nila dyan, charity begins at home. Pag hindi mo tinulungan ang sarili mo, walang mangyayari sa iyo. Ngayon, tulungan mo ang sarili mo, ibuto. Si Sultan Mustafa, number 47 sa baluta. Number 47. So, ibig sabihin, kung makakarating tayo sa Senate, huwag na kayo magkatok sa aking opisina. Diretso na kayo dahil yan ang partida ko sa mga kababayan kong Pilipino. God willing. Lahat pong mga kumakandidato, ang nagiging nila, parang linya nila, magkaroon tayo ng tunay na pagbabago. Magkaroon tayo ng pagbabago. At para sa iyo, posible naman yung pagbabago. Kaya nga lamang, yung iba, ibang pagbabago ang gusto nila eh. Ang gusto nila, may mga kumakandidato pong senador, mabago yung buhay nila. Kung hindi ka na kumikita sa pelikula, gusto mo mabago yung buhay mo, hindi ka na mahihirapan sa pag-aartista, halimbawa. O kaya kung ano anong pagbabago talaga. At ikaw po, senador, sabi nga Ned, gawin na nating senador. Pwede naman Pwede naman maging senador eh. Ano pong mga pagbabago ang dapat nating i-introduce para po maramdaman ng taong bayan na nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay. Hindi sa buhay lang nila bilang mga politiko, kundi yung pagbabago sa buhay natin na imbes na tayo ay kumakain lamang ng 2 beses sa loob ng isang araw, gawin nating 3 at may merienda pa. Di po ba? Yung sinasabi nating food security, hindi naman yung food security na mamimigay nga ng murang bigas, may kasama namang bukbok. Napakahirap naman pag ganun. Ano pong mga pagbabago ang dapat nating i-introduce at dapat ding maranasan o maramdaman ng taong bayan? Isa na riyan ang pagbabago na for the government to inform the people. Because the people is the government. Ngayon, kung may i-release doon sa senador o congressman, make an announcement informing the people na ito ibibigay kay senator o kay congressman, there must be public hearing for that para malaman natin, na malaman ng tao na mayroon para sa atin, para sa inyo. O hindi na maitago ni congressman dahil nalaman na natin. So sa ganon, lahat ng magiging nandoon sa Kongreso, I hope, with all due respect to the lawmakers of the lower and the upper house now, maganda na malaman ng tao na meron sila. Dahil katulad niya, lahat ng mga natural resources, hindi na natin alam kung sino nakaupo doon. Sa alimbawa, I am not belittling the ability of the DNR. Bakit alam ng Chinese na meron tayong ginto na bundok na hindi alam ng ating gobyerno? Mayroon ba nag-announce ba ang gobyerno o tinatago pa ng gobyerno? Mayroon doon sa bundok na kasi hindi saklaw ng isang politisyan ng ibang probinsya. Kung ba pagbigyan ang tsansa ng maraming tao magkaroon ng trabaho sa isang refinery, 12,000 people. Katulad nung aming pinapasok dyan na we are ready to run it, the National Steel Corporation. 7,000 people ang kailangan doon na nawala ng trabaho sa Iligan City. Kung may balik yan, ay di 7,000 people of Iligan City and the nearby places magkaroon ng trabaho. Kaya lang hindi pinapaalam sa maraming tao na ganito ang mangyayari sa inyo dyan. Ngayon, bigyan ng pag-asa ang lahat ng tao para magkaroon naman ng tsansa na ang kikitain ng mga natural resources natin ay gawing para sa ating mga apo, mga anak, magkaroon ng magandang edukasyon, empowerment of education.
Paano? Karamihan sa manggagawa, magsasaka, hindi na makapag-aral ang mga anak nila, maging magsasaka pa rin ng mga apo nila dahil wala silang prospect na magiging para sa kanila sa bandang huli. So, katulad niyang magsasaka, bigyan naman ng prioridad ng magsasaka. Their experience. I was sent to the University of the Philippines doon sa Los Baños. Tinuruan kami magtanim ng mais, paano magkaroon ng 2 bunga na isang puno ng mais. At saka paano pagpatay ng daga na hindi lumalaban. I have learned that. Na-finish ko yung course na yan. So doon sa Thailand, paano hindi magkaroon ng maraming ani na ang nagtatrabaho ay puro makinarya, puro traktor. Ay sa atin dito, puro tao. Ang kaya lang ng tao, 4 na oras mag-araro, uuwi na sa bahay. Kinabukasan, wala nang pag-asa dahil kung ang nag-araro lang ay may edad na, doon sa ibang bansa, hindi naman nagkakaedad yung mga makinarya, yung mga traktor. Kung bayan na isuporta natin gobyerno sa ating magsasaka, walang problema sa pagkain. Food security. I think we can vouch for that. Kahit hindi na ako magsalita ng ganyan dahil lahat tayo nakakaalam, makina ang gumagawa, hindi na tao. Ang problema po dito sa atin binigyan ng makina yung mga magsasaka. Hindi naman itinuro kung paano gagamitin at paano i-maintain. Alam nyo, may mga lugar akong napuntahan, napakagaganda ng mga makinarya pero nabubulok na, kinakalawang na pagkat hindi naman na-maintain. Ang problema dito sa ating bansa, yung pagdating sa Pilipinas, hindi natin may tatanggi. Napakarami na talagang Chinese dito sa atin kahit noon pa. Pero sa gobyerno natin, mas marami yung Koreano kaysa Inchik. Oo, yung mga Koreano, halimbawa sa proyekto, sa pondo, magkano Korean? Magkano Korean? Yun ang nangyayari. Puro ang iniisip nila. Sabagay, sabi nga, kwentuhan nga namin ni Sultan kanina, hindi na makagalaw yung mga nasa gobyerno pagkat napakabibigat na ng bulsa. Sa tingin mo, Sultan, kung re-return po natin, mamarkahan natin itong kasalukuyang administrasyon mula po sa ating executive. Sabihin na natin na executive, hindi lang sa Malacanang, na pinamumunuan po ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa 10 po, ilan po ang marka ninyong ibibigay? Pagkat ikaw po naging professor ka I was once upon a time a civilian instructor in the Philippine Military Academy. Kung mamarkahan mo sa 10, ano pong gradong ibibigay ninyo sa ating administrasyon? 10 is the highest. Well, kumbaga, percentage-wise, 60-40 yan. Opo. 60. So, 6. 6. Okay. Number 6. Dito po sa ating Kongreso, mataas at mababang kapulungan, lalo na dito sa ating House of Representatives, ilan naman po ang marka na ibibigay mo halimbawa sa 10? So this time nakita natin ang performance nila na talagang tinitingnan nila kung paano ang nangyayari ngayon sa bansa. 70-30. 7. Passing. May pasado para po sa iyo. Dito naman sa ating judiciary. Sa judiciary, nakita ko na almost perfect. Bakit kamo? I took the chances of being issued a TRO. Diyan lang ako dumaan sa TRO kaya ako naging qualified. Dahil my last recourse is the Supreme Court. Lumabas na aking TRO that it is not being a poor guy and not popular is not an hindrance to persons who are prospect leader of the country. So nakalusot ako doon dahil actually hindi naman ako ma-millionaire at saka hindi na ako popular. So ngayon, ang Supreme Court ang naglabas ng idea na being poor and not popular is not an hindrance to become a leader of the nation. So I got the point. I'm very thankful to the Supreme Court at that and the COMELEC receiving that kind of argument. Thank you very much. Yun ang problema sa COMELEC, gusto mong kami ni Doc Murado, gusto namin tumakbo ring senador Ang problema pagdating sa COMELEC mukhang aayawan kami ng COMELEC in fact, nag-try tayo mag-petition din para sa party list natin. Inayawan natin, yung Citizens Crime Watch, walang halong biro. Sabi ni Kuan, no joke.
pero hindi tayo napagbigyan. Pero yung mga party list na mga walang kwenta, na-approvean sila. Pero yung atin na talagang hanggang ngayon nagsiservisyo, kaagapay ng ating kapulisan at local government sa pagbibigay ng voluntary service, ay hindi talaga tayo napagbibigyan. Ewan ko kung bakit. Siguro may balat sa puwet yung aking kasama. Meron. Oo, meron siguro. Oo. Okay, so kunti na lang ating panahon na Sultan, Senator Mustafa. Yes. Pakinggan po natin kung kayo po ay maluluklok talaga sa ating pong Senado. Bigyan niyo po kami, pagkat ikaw po ang pag-asa ng mga Muslim, yung ating mga kapatid na Muslim, diyan po sa Mindanao at sa ibang bahagi po ng ating bansa, ikaw po ay, pagkat sabi nga ni Doc Murado, ikaw lang yung kandidatong Muslim. Muslim din naman si Robin Padilla. Kaya lang hindi talaga siya yung kagaya kay Sultan Mustafa na talagang mula nung ipinanganak talagang By birth. dugong talaga ito. So ikaw po ang inaasahan ng mga kapatid nating Muslim na nakikinig sa atin ngayon. Yung pong inyong mga mithiin para po sa ating inang bayan kung kayo po ay maluklok na sa posisyon bilang senador. So I am of the advice ng pag-uusap kami ng aming Chairman Emeritus, si Madam Imelda Papin, and with the kind advice of Dr. Murado and may lawyer doon sa pag-file ko ng TRO, Attorney Sani Matola, who is also a candidate, and Attorney Francis Barcinas, na talagang kung ikaw ay maluklok sa Senado, gawin mo ang lahat, suportahan mo. Ang sabi nga nila ay, charity begins at home. Pakita ko muna, suporta ko sa aking lugar, ating Mindanao, dahil wala tayong masabi kung nasaan ang galing lugar. So we will support Mindanao and we will maximize the resources from Mindanao. Hindi na lang land of promise, because Mindanao is a promising land and I will also be a promising senator if that is the case. Okay. So pagtunan ng pansin, Dr. Murado here will vouch me out na talagang gagawan ko ng sisikapin ko na magkaroon ng matuwid. Hindi naman sa baloktot sa ngayon. Pero ituwiran pa rin natin ang ating pamumuno sa Bangsamoro Autonomous Region. Ako'y labis na nagpapasalamat na may change of leadership na baka meron silang bagong naisip na mas maganda pa. So sa ganon, may pag-asa. Why? I am calling upon my Muslim brothers in the 12 Muslim embassies now serving in the Philippines. Dahil minsan, 12 ambassador, inimbita ko yan sa PME Baguio City para bigyan sila ng honor. So this time, if ever somebody is listening, I am appealing to my brother Muslim ambassadors assigned in the Philippines na magtulungan tayo. Help me also to reach the top end the Philippine Senate, and I will be instrumental. I am informing my government that just in case I will be there, I will be instrumental if ever you want me to reach the Muslim countries in the world, because I am by birth a Muslim. My name just that Mustafa is trustworthy. Must all Filipinos happy always, Mustafa. So God willing, I am of that idea. Dahil ano pang inantay mo? Mayroong mga mas qualified sa akin pero they were not in a better position to run. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live